Habang nakatutok ang mundo sa mga ambisyon ng Iran, sa nuclear at mga proxy war sa gitnang silangan, tahimik pa lang naghahanda ang bansa ng mas mapanganib na banta. Sa kabila ng Atlantiko, naging lagusan ng Iran papuntang Amerika ang Venezuela. Nadiskubre ng mga global analyst ang posibleng pinakasopistikadong network ng pag-iwas sa parusa at pagpapalakas ng militar sa labas ng gitnang silangan. Kaya't himayin natin kung ano talaga ang nangyayari, bakit ito mas mahalaga ngayong 2025 at paano ito maaaring humantong sa isang bangungot na sitwasyon. Dahil dyan, nagmumukhang mas madali pang pamahalaan ang kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan. Kung ikukumpara, nagsimula ng praktikal ang ugnayan ng Iran at Venezuela noong 1960 nang pareho silang naging mga founding member ng Organisasyon ng Mga Bansang Nagluluwas ng Langis. Ang Organisasyon ng Mga Bansang Nagluluwas ng Langis, na kinabibilangan din ng Iraq, Saudi Arabia at Kuwait. Sa 5 founding member, Venezuela lang ang nasa South America. Kaya naging mahalagang exclave itong kayang makipagkumpetensya sa ibang bansa sa Amerika. Ang malaking pagbabago ay naganap noong early 2000 sa ilalim nila Pangulong Mahmoud Ahmadinejad ng Iran at Hugo Chavez ng Venezuela. Pareho silang nagtaguyod ng anti-Amerikanong retorika at naniniwalang kayang hamunin ang dominasyon ng kanluran sa pamamagitan ng alternatibong estruktura ng kapangyarihan, particular ang Estados Unidos bilang leader ng NATO. Mula 2005 hanggang 2013, lumitaw ito sa halos 270 bilateral na kasunduang nagkakahalaga ng 16 bilyon na sumasaklaw sa infrastruktura ng langis at kooperasyong militar. Dito na nagiging banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos. Noong fuel crisis sa Venezuela noong 2020, habang bumabagsak ang mga refinery ng bansa, nagpadala ang Iran ng emergency fuel shipment at Mahan Air, isang airline na parusado at konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang mga flight na ito ay regular na nagdadala ng mga teknisyan ng IRGC at mga bahagi ng teknolohiya at industriya na nagtatatag ng isang permanenteng air corridor sa pagitan ng Tehran at Caracas. Ang bayad sa Iran ay siyam na toneladang Venezuelan gold bullion na nagkakahalaga ng 500 milyon, lubusang umiwas sa pandaigdigang merkado at sistema ng dolyar ng United States na namamahala sa palitan ng pera ng Venezuela. Fast forward sa 2025 at ang sitwasyon ay lumawak na lampas pa sa ekonomikong kooperasyon. Kaya pag-usapan natin kung ano talaga ang itinayo ng Iran sa lupa ng Venezuela sa El Libertador Air Base ng Venezuela sa Maracay. Ang mga kumpanyang Iranian, kabilang ang Quds Aviation, na kilalang front company ng IRGC, ay nagtayo ng isang ganap na gumaganang linya ng pagpupulong ng drone. Hindi natin tinutukoy ang hobbyist first-person view drones na ginawang killer frontline unit sa Ukraine. Ang mga pasilidad na ito ay gumagawa ng Shahad 100 at 31 UAVs, ang parehong mga modelo na ginagamit ng Russia na may matinding epekto sa Ukraine. Ang Venezuela ay talagang nakakakuha ng direktang pagsasanay at karanasan sa paggawa ng mga drone na ito ng maramihan, habang kontrolado at hinuhubog ng anti-Amerikanong agenda ng Iran. Ang tinutukoy na pasilidad ay matatagpuan mahigit 1,300 at 50 milya lamang mula sa Miami, sa kabila ng Gulf of Mexico. Ayon sa karagdagang pagsusuri ng intelihensya, malamang sinusubukan ng Iran na impluwensyahan ang mga bansa sa gitnang Amerika upang maging susunod na basehan ng mga drone na ito. Maaaring masyadong malayo pa ang 1,300 at 50 milya sa kasalukuyang kakayahan ng Shahed drones. Kailangan lang ng 1-2 henerasyon ng pagpapabuti at magandang kasunduang depensa sa isang bansa sa Latin America para mapababa ang distansyang iyon ng ilang daang milya. Maaaring magkaroon ng mga Iranian drone na abot ang operasyon mula sa mainland ng Amerika at hindi ito imposible. Ang Shahad 100 at 36 na kasalukuyang ginagawa ng Iran at Russia ay tinatayang may operational range na higit sa 1,600 milya. Kung ilipat ng Iran ang teknolohiyang ito sa Venezuela at panatilihin ang mahigpit na kontrol, maaaring maging direktang banta ito sa United States. Siyempre, ang mga implikasyong militar ng paggawa ng drone ay bahagi lamang ng kwento. Kailangang patatagin pa ng Venezuela ang ekonomiya
para makagawa ng mga drone. Nagawa ito sa isa sa pinakamalaking operasyon ng pag-iwas sa parusa sa mundo, na posibleng mas mahusay pa kaysa sa Rusya. Pinangalan ng Brazilian Bitumen Blend ng mga manggangalakal ang mahigit 12 bilyong Venezuelan marais crude at direktang ipinadala sa China. Ganito nila ginawa ito. Ang mga tanker tulad ng Carina na may bandila ng Liberia ay niloko ang kanilang automatic identification system location signals habang naglo-load sa Venezuela. Naglayag sila gamit ang peking sertipiko na nagsasabing galing Brazil, at pagdating sa Yangpu port ng China, tinatakan itong hindi ipinagbabawal na krudo mula Brazil. Kahit na ang kumpanya ng langis ng estado ng Brazil, ang Petrobras, ay hindi naman nag-e-export ng bitumen blends, basta't binabayaran lang ng China ang pagbili sa mas murang presyo, dahil ang krudo mula sa Venezuela ay walang import quotas. Isa lang ito sa maraming operasyon. Tumaas ang export ng langis ng Venezuela sa China mula 300 at 51,000 bariles araw noong 2000 at 24 hanggang 463,000 sa unang bahagi ng 2025. Hindi lang pinupondohan ng mga kita na ito ang panloob na panunupil ng rehimen ni Maduro, kundi pati international na kampanya ng disinformasyon laban sa United States at Africa. Habang ang Shadow Fleet ay nagdadala ng kalakal, nagpapatuloy din ang Tehran-Caracas Air Corridor sa pagdadala ng tao at dual-use na teknolohiya. Mula 2020, nag-institusyonalisa ng tila sibilyang ruta ng pasahero ang Mahan Air at Conviasa, ang pambansang airline ng Venezuela. Napansin ng mga saksi na ang Conviasa na eroplano ay madalas nagpaparada sa cargo ramps, hindi sa passenger terminals ng Tehran Airport. Ang mga hindi nakalistang paleta ay lihim na ibinababa, kadalasan sa mga sensitibo o di idineklarang kargamento. Noong 2021 inilipat ng Mahan Air ang Boeing 700 at 47-300M sa cargo subsidiary ng Conviasa, ang M. Trasur, nang idinitinin ng mga awtoridad ng Argentina ang eroplanong ito. Noong 2022 natuklasan nilang ang kapitan ay dating komandante ng IRGC Aerospace Force. Ginagamit ang eroplanong ito sa training mission at fleet integration. Ipinapakita nito ang estratehiya ng Iran sa gitnang silangan na gamitin ang sibilyang airline para magdala ng kagamitang militar, dual-use goods at IRGC personnel sa Syria at Lebanon. Aabutin pa ng halos 2 taon bago nailipat ang eroplano sa United States bilang pagsubok na simulan ang pagbuwag sa air corridor na ito. Lampas sa direktang ugnayang pang-ekonomiya, marahil ang pinaka-nakababahala sa operasyon ng Iran sa Venezuela ay ang pagsasama ng Hezbollah sa infrastruktura ng bansa. Noong 2008 iniulat ng mga opisyal ng United States Treasury na ang pamahalaan ng Venezuela ay kumukuha at nagbibigay ng ligtas na kanlungan sa mga operatiba ng Hezbollah. Ginamit ni Ghazi Nasser al-Din, isang Lebanese-Venezuelan diplomat, ang posisyon niya para mangalap ng pondo at tulungan makapasok ang mga operatiba ng Hezbollah sa Venezuela. Si Nasser al-Din ang nag-oorganisa ng mga pagpupulong ng mga opisyal ng Venezuela at leader ng Hezbollah na nagkokoordina ng pangangalap ng pondo sa pamamagitan ng bank transfer at paglalakbay sa Venezuela, Lebanon at Iran. Nagkataon, humantong ito sa pagsasagawa ng pagsasanay ng Hezbollah sa lupa ng Iran. Ang proxy ang bahagyang dahilan ng sigalot sa gitnang silangan at kailangan ng Israel salakayin ang Lebanon at patayin ang mga leader ng Hezbollah para mapilitang magkatigil putukan. Isa sa posibleng senaryo ng sabuatan ng Venezuela ay ang pagbibigay ng pekeng pasaporte at dokumento sa mga operatiba ng Hezbollah. Dahil dito, maaaring makapasok ang mga lihim na proxy ng Iran sa Latin America at sa United States gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Sa kasamaang palad, hindi lang ito isang theoretical na senaryo. Mula 2008 hanggang 2012 naglabas ang embahada ng Venezuela sa Baghdad ng pekeng pasaporte sa 173 katao mula Iran, Syria, Iraq, Lebanon at Jordan. Karamihan ay pinaghihinalaang konektado sa teroristang grupo. Si Tariq El Aissami, pangalawang pangulo ng Venezuela na may lahing Syrian-Lebanese,
ay sinasabing tumulong maglabas ng daan-daang pasaporte ng Venezuela sa mga hinihinalang miyembro ng Hezbollah. Ngayong 2025, pagdugtungin natin ang mga kaganapan sa mundo, simula sa Iran at ang kakayahan nito sa armas na higit pa sa mga drone. Sa Hulyo 2025, nakapag-ipon ang Iran ng higit 880 libra ng uranium na 60% ang kadalisayan. Samantalang ang armas ay nangangailangan ng 70% enrichment. Narito ang mahalagang detalye na dapat mong malaman. Ang nuclear enrichment ay sumusunod sa isang baliktad na kurba ng kahirapan. Habang mas mataas na ang enrichment ng uranium, mas madali at mas mabilis itong mapataas pa ang antas ng enrichment. Ang pagsubok ng Iran sa Iran, centrifuge na 50 besa, na mas mabilis kaysa dati, ay maaaring magpaikli ng breakout time nila para makagawa ng weapons-grade na material sa loob ng ilang linggo. Bilang sanggunian, ang bomba na inihulog sa Hiroshima ay gumamit lamang ng humigit kumulang 140 libra ng enriched uranium. Satellite imagery noong Nobyembre 2024 ay nagpakita ng bagong paghuhukay ng lagusan sa Natanz facility na posibleng paghahanda para sa mas pinalakas na enrichment capability. Nakatago ng 70 metro sa ilalim ng lupa. Tanging guided bomb unit, 57 massive ordnance penetrator ng Estados Unidos ang posibleng umabot dito, ngunit hindi pa rin tiyak. Bilang parehong preemptive at ganting aksyon, nagsagawa ang United States ng maraming pag-atake sa Iran noong Hunyo 2025 sa Newton, Natanz at sa Isfahan Nuclear Research Center sa lupa. Ipinakita ng satellite imagery noong huling Setyembre ang mga bagong at inayos na gusali, tanda ng tumataas na aktibidad sa bundok Pickaxe, 1 milya sa timog ng Natan. Matagumpay na nasubukan ng Iran ang Pata-1 hypersonic ballistic missile na kayang lumampas sa Mach 13, may advanced na maneuvering at dinisenyo para malusutan ang missile defense systems. Dahil sa lapit ng Iran at Israel, ilang minuto lang ang Iron Dome ng Israel para mag-detect at tumugon. Lalo na kung kaya ng missile magbago ng direksyon habang lumilipad. Ito ay isang matinding banta sa kanilang pag-iral. Ang ballistic missile ay maaaring magdala ng nuclear warhead na posibleng magawa ng Iran sa 2026 kung tuloy ang kanilang enrichment. Pinalala pa ito ng paglagda ng Russia at Iran sa komprehensibong estratehikong kasunduan noong Enero 2025 na mas nagpapalalim ng kanilang militar na kooperasyon at koordinasyon sa panrehiyong seguridad. Ginawa nitong estratehikong balangkas ang dating operasyonal na alyansa. Bagamat mukhang maliit ang papel ng Russia, pinapakita ng alyansang militar na ginagamit ng Iran ang pagkakataon para makinabang sa karanasan ng Russia sa Ukraine. Ang mga Shahed drone na ginagawa sa El Libertador ay napatunayang epektibo sa labanan sa kalangitan ng Ukraine. Ang mga pandarayang taktika sa dagat gaya ng automatic identification system spoofing, peking dokumento, at ship-to-ship transfer ay lumalabag sa mga parusa, mga playbook na pinino sa loob ng maraming taon ng kooperasyon ng Russia at Iran. Sa kabila ng lahat ng ito, malaking salik pa rin ang China. Habang sinasabing tumutulong ang China sa Russia na makaiwas sa mga parusa, sinusuportahan din nito ang Iran sa loob ng mga dekada. Una, direktang nag-ambag ang China sa mga programa ng Iran sa ballistic missile at pananaliksik at pagpapaunlad ng nuklear. Isa rin ito sa mga unang bansa na kumilala sa revolusyonaryong rehimen ng Iran pagkatapos ng 1,980 na naging dahilan kung bakit napatawan ng parusa ang Iran sa simula pa lang. Mahigit 70% ng krudo at na prosesong langis na inaangkat ng Iran ay sa China napupunta. Kaya natutulungan ang Iran na makaiwas sa mga parusa ng United States at kanluraning kaalyado sa kanilang industriya ng enerhiya. Dahil sa China, nananatiling mahalagang manlalaro ang Iran sa rehiyon sa tulong ng pondo at suporta sa armas. Hindi man direkta, mas pinapakomplika nito ang sitwasyon para sa United States. Sa paggamit ng Iran sa Venezuela bilang proxy, may bagong paraan ang China at Rusya para sa asymmetric warfare. Tingnan natin kung paano ito posibleng mangyari at ang epekto sa bawat pangunahing manlalaro.
Senaryo 1. Sabay-sabay na krisis sa iba't ibang lugar. Pwedeng gawing plataporma ng Iran ang Venezuela para sa paninira habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan. Kung sabay nakikilos ang China laban sa Taiwan, maaaring mangyari ito sa 2,000 at 26,000 at 27 batay sa schedule ni Xi Jinping. Sabay na hinaharap ng Estados Unidos ang krisis sa gitnang silangan, Indo-Pasipiko at sariling bakuran. Kailangang magtuon ang Pacific Fleet malapit sa Taiwan, habang ang Mediterranean Fleet ay magpapatuloy ng presyon sa Iran at susuporta sa Israel. Kaunti na lang ang natitirang puwersang nagbabantay, kaya lalong lumalakas ang Venezuela na suportado ng Shahad Drone at Hezbollah Network. Ang NATO ay haharap din sa isang napakahalagang desisyon. Malaki ang posibilidad na tutuparin nito ang Mutual Defense Agreements kung ang mainland ng United States ay direktang mababantaan ng mga operasyon mula Venezuela. Gayunpaman, nananatiling banta ang Russia sa silangang Europa. At maaring sabihing nagpakita ang NATO ng maling halimbawa sa pagpayag na tumagal ang digmaan sa Ukraine ng halos 4 na taon. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang Israel. Kung maramdaman nitong maaaring magpasimula ang Iran ng paggawa at pagsubok ng isang nuclear bomb, maaaring magsagawa ng mas maraming preemptive attack sa Iran na posibleng magdulot ng mas malawak na digmaan sa rehiyon at mangailangan ng agarang United States na pakikialam. Senaryo 2. Maaaring gamitin ng Iran ang Venezuela bilang proxy at base ng long-range drone strike sa Gulf of Mexico na tatarget sa maritime choke point ng United States. Ang Shahid 131 ay may tinatayang operational range na nasa 500 at 50 milya na hindi sapat para maabot ang mainland. Gayunpaman, may ilang naval site ang United States sa Guantanamo Bay at sa buong Puerto Rico na parehong abot ng mga strike. Tandaan, simula pa lang ito ng Venezuela. Kung makagawa ang Iran ng panibagong proxy sa gitnang Amerika, lalo pang lalawak ang saklaw nito. Pinaigting ng Iran ang opensiba laban sa Israel, na suportado ng militar ng Russia at makabagong armas. Nakikinabang ang Russia habang nalilihis ang atensyon ng United States. Natutupad naman ng Iran ang layunin nitong pabagsakin ang Israel at ang Venezuela ang nagsisilbing expendable na tagaputok na nagbibigay ng makatwirang pagtanggi para sa dalawa. Kung re-responde ang United States sa pag-atake sa pasilidad ng Venezuela, malamang kailangan nila itong gawin. Itinuturing ng Iran na agresyon ng Amerika ito laban sa isang soberanong bansa sa Latin America. Sakto itong tumutugma sa matagal na nilang naratibo tungkol sa imperialismo ng United States na direktang tumutulong sa mga ambisyon ng China na ngayon ay maaaring pumasok para ayusin ang nasirang infrastruktura at ilubog sa utang ang mga apektadong bansa habang sabay na ipinapahayag ang kanilang tanyag na layunin ng pagiging neutral. Sa tamang pressure, maaaring sumuko ang Venezuela at payagan ang China na mag-explore ng sarili nitong reserba ng langis na pinakamalaki sa mundo. At ang tanging hadlang lang ay ang Venezuela ay walang sapat na kakayahang pang-ekonomiya at pang-industriya para magamit ang mga ito. Kung makuha at matransport ng China ang yamang ito, posibleng hindi na nito kailangan ang Malacca Strait bilang pangunahing ruta ng oil tanker sikipan. Senaryo 3. Ang nuclear threshold ay kung lampasan ng Iran ang antas para gawing sandata ang nuclear na kakayahan, na maaring tumagal mula ilang linggo hanggang taon dahil sa kakaunti ng mga internasyonal na pananggalang at pagmamanman na umiiral, maaaring magliyab ang mundo dahil sa sunod-sunod na epekto. Sinabi ng Saudi Arabia na susubukan nilang magkaroon ng sandatang nuklear kung magkakaroon nito ang Iran. Noong 2018, sinabi ni Prinsipe ng Corona, Mohammed bin Salman, kung gagawa ng bombang nuklear ang Iran, susunod kami agad. Inulit ng mga opisyal ng Saudi ang posisyong ito noong Setyembre 2023. May infrastruktura rin ang United Arab Emirates na pwedeng gamitin kung lumala pa ang seguridad sa rehiyon. May access ang bansa sa ballistic missile at may isa sa pinakamalaking nuclear power program sa Arabian Peninsula. Mula noong 2000 ay may pangako sa nuclear non-proliferation. Maaaring magbago ang paninindigang ito kung maramdaman nilang sapat ang pressure mula sa Iran at Saudi Arabia. Ang Israel,
na pinaniniwalaang may hindi idineklarang mga sandatang nuklear, ay binago rin ang doktrinang militar bilang tugon sa pag-usad ng Iran patungo sa isang mas kahalintulad ng barilin muna, magtanong pagkatapos. Ang pagpapadala ng F-351 Adir stealth fighters at Dolphin-class submarines na may kakayahang magdala ng nuklear na misil ay maaaring senyales ng paghahanda para sa pananakot gamit ang ganap na paglipol dahil sa maraming imbakan ng nuklear sa maliit na rehiyon at kasaysayan ng labanan. Isang maling usapan o overreact lang ang maaring magpasimula ng sunod-sunod na paglunsad ng mga nuclear missile na sisira sa gitnang silangan. Kahit maliit ang mga warhead, malaki pa rin ang epekto nito sa ekonomiya ng mundo o maaaring mag-udyok sa ibang bansa gaya ng Rusya na magsimula ng digmaang nuklear. Ika-4 na senaryo, nagpasya ang United States na makialam sa Venezuela kapag natapos na ng Iran ang programang nuclear at ilang linggo na lang bago mabuo ang bomba. Hindi kayang pasukin ng kasalukuyang militar ng Israel ang mga pinatibay na underground bunker sa Natanz. Tanging ang United States lang ang may mga bunker buster missile na kayang umabot sa ganoong kalaliman. Ang pag-atake ng United States sa Iran ay magpapatunay sa axis of resistance na tinitingnan sila ng kanluran bilang banta na maaring magpalala ng sigalot sa rehiyon. Ang anumang pag-atake ng United States o Israel ay kailangang maging isang hayagang deklarasyon ng digmaan na mag-aalis sa kakayahan ng Iran na unahin ang pananaliksik kaysa ipagtanggol ang sarili nito. Ang parehong pag-ataking iyon ay hindi lang magpapababa sa geopolitikal na katayuan ng Amerika sa buong mundo, kundi direktang salungat din sa patuloy na pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang panloob at panrehiyong seguridad. Ang malawakang pag-atake sa Iran ay mangangailangan ng koordinadong pagsisikap at malaking yaman na magpapabigat pa sa ekonomiyang apektado ng tensyon sa kalakalan sa mga kapartner. Maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ang Iran kung isasara nito ang Strait of Hormuz, mahalaga sa pandaigdigang kalakalan ng langis at ginagamit ng Saudi Arabia bilang pangunahing tagaluwas ng krudo. Kung magpadala ng puwersa ang United States sa gitnang silangan, mas magiging mapanganib ang Venezuela bilang basehan ng Iran sa operasyon nila. Ibig sabihin, kailangan ding makialam direkta ng United States sa Venezuela na magdudulot ng bagong krisis sa bansa. Inaprubahan na ni Pangulong Donald Trump ang mga operasyon ng Central Intelligence Agency sa Venezuela at nagpadala ang United States ng missile system, 2 barkong pandigma at surveillance aircraft para magpakita ng presensya malapit sa Venezuela. Ipinahiwatig din ni Trump na bilang na ang mga araw ni Pangulong Maduro na nagpapakita na mas agresibo na ang kanyang posisyon laban sa bansa. Wala naman sa mga senaryong ito ang sigurado. Maaaring magbago ang lahat buwan-buwan, habang ang mga pangunahing manlalaro ay nakakakuha o nawawalan. Sa geopolitical na entablado, ang Rusya ay direktang pinipressure ng Ukraine at Europa. Kung marami silang mawala, pwedeng umatras ang Rusya sa Iran. Maaaring mawalan ng kumpiyansa ang China bilang nag-iisang taga-suporta na maaaring magpalala o magpakalma sa Iran. Habang nag-a-adjust ang mundo, nananatili pa rin ang Venezuela sa isa sa pinakamalalang krisis nito. Pinakamataas ang inflation rate dito at bumabagsak ang pera. Humihina na ang ALBA block ng Venezuela. Ilang miyembrong estado, gaya ng Ecuador noong 2000 at 18 sa ilalim ni Pangulong Lenin Moreno, ay tumiwalag sa alyansa dahil sa rehimen ni Maduro. Ang mga insentibong pang-ekonomiya at kasunduan sa seguridad ay maaaring magdulot ng higit pang pagkakahiwalay sa Venezuela. Mas higit pang kailangan ng rehimen ang suporta ng Iran para mapanatili ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan. Ibig sabihin, may malakas na dahilan si Maduro na ipagpatuloy ang pagtulong sa operasyon ng Iran kahit delikado, kapalit ng tulong pang-ekonomiya. Samantala, ang suporta ng Iran ay galing sa alyansa ng Rusya, China at Hilagang Korea. Ang aktibong pagpigil sa mga network, lalo na sa teknolohiya at pondo na nagpapalakas sa kanila, ay maaaring magpahina sa kakayahan ng Iran na suportahan ang operasyon sa Venezuela. Gayunpaman, unti-unting nahihirapan ang United States sa mga suliranin sa loob at labas ng bansa, lalo na ang hindi kayang solusyonan ng presensya ng militar at direktang parusa. Sa loob ng 15 taon, matagumpay na nagtayo ng lihim na network
infrastruktura, at ugnayan ang Iran at Venezuela. Habang abala ang Amerika sa mga panloob na prioridad at mga banta malapit sa kanilang teritoryo o direktang nakakaapekto sa kanilang ekonomiya sa Indo-Pacific at Europa. Responsibilidad na ngayon ng administrasyon ni Trump na tukuyin kung sintomas o epekto ng panghihimasok ng Iran ang Venezuela at kung paano ito pinakamahusay na puputulin sa ugat. At anuman ang mapiling opsyon, malaki ang posibilidad na makakita tayo ng libu-libong mamamatay pagkatapos nito. Salamat sa panonood. Para malaman kung paano tinangkang patahimikin ng United States ang Iran, panoorin ang video na ito. Para manatiling updated sa mga banta sa global na seguridad ng Amerika, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video analysis.